Hello guys, I hope that you are all doing well. Maganda na naman ang topic natin ngayon. And pag-uusapan natin if nagpapalaki ba ng muscles o nagpapalaki ba ng katawan ang pag-strength training sa mga runners. Alright? Pag-usapan natin. Hi everyone! Welcome back po sa ating channel. Alam nyo, malaking dahilan kung bakit maraming runners ang hindi nag-strength training ay dahil sa iniisip nila na magkakaroon sila ng malalaking muscles, iniisip nila na magkakaroon sila ng dagdag na timbang at hindi na sila maging efficient. Iniisip nila na dadalhin nila ang mabigat na katawan pag sila ay tumatakbo. At sa video na ito, gusto kong sabihin sa inyo kung bakit hindi yun totoo at maraming dahilan kung bakit ang strength training ay hindi nagpapalaki sa mga distance runner at magpapataas ng timbang. And by the way, iba naman yung sa mga full sprinter. That will be a different topic na lang siguro. Kaya tara, pag-usapan natin kung bakit hindi ka dapat mag-worry na you will add more weight if you do strength training. Alright, so the best runners sa buong mundo, pag pina-follow nyo sila, makikita nyo na palaging may strength training sa kanilang mga training program. Pero walang nangyayaring hypertrophy o sobrang lalaki ng mga muscles or katawan. Ang paglaki ng mga muscles ay hindi masyadong gusto ng mga runners. Pero kayang-kaya pa rin yan. Hindi tayo lalaki kahit ikaw ay mag-strength training. Ang sekreto lang dyan ay ang proper na pagbubuhat. Okay? Hindi sila tulad ng mga bodybuilders dahil may iba silang reason at goal sa pagpapalakas ng katawan kumpara sa isang bodybuilder. Kapag pumapasok ang isang bodybuilder sa gym, ang layunin nila ay to have massive growth ng katawan at ang kanilang pagsasanay ay related doon. So tulad din sa pagtakbo at pagtitraining, ang pagsasanay para sa 100 meter dash ay totally different sa pagtitraining para sa long distance like marathon. So sobrang magkakaiba sa style ng training. So kung nagpapalakas ka para lumaki, magiging magkakaiba talaga ang program, styles, and ways nito kumpara sa isang distance runner. So the reason for that po is ang distance runner ay kailangan talagang mag-focus sa strength and power na very different po sa massive muscle growth. So kaya kapag pumapasok sila sa gym, hindi sila nag-spend ng mahabang oras sa gym, hindi sila nagbubuhat ng 4 o 5 beses kada linggo, unlike for some bodybuilders na maaaring magbuhat kahit 6 to 7 times a week. So instead, maaaring magbuhat sila ng twice sa isang linggo na nagpo-focus sa strength and power, which means na magpo-focus sila sa low repetitions na relatively may mataas na timbang na kayang gawin ng 4 hanggang 10 reps depending on where they are at on their fitness level or nasaan na sila sa kanilang cycle ng strength training. Sa tulong ng repetitions at weights, magiging mas malakas sila ng husto while improving their power so that they can run faster and longer. And isa pang pangunahing dahilan kung bakit hindi tayo masyadong lalaki if we will do strength training ay dahil sa need ng energy. So for bodybuilders, they need energy pa lang to do their cardio and then additional pa if they want to do strength training. So kaya kung tayo ay gumagawa kahit kunting pagtakbo, halimbawa 20 to 40 kilometers per week, talagang tataas ang pangangailangan mo sa energy na need ng buong program nyo sa exercise at ang energy na yon mapupunta sa pagtakbo at sa recovery. So iyon ang isa sa mga reason why hindi ka magkakaroon ng bulky na katawan kasi most of the time or most of your energy will go pa rin sa major activity mo, which is running and recovery at hindi sa massive muscle growth. So iyan ang dahilan kung bakit makikita mo na karamihan sa mga bodybuilder ay kumakain ng napakalaking amount ng pagkain at halos limited ang high cardio. So gusto nilang lahat ng mga calories na iyon to be directed sa kanilang mga muscles if they are doing their long workouts.
So sa mga runners, it's very challenging to have a massive muscles because most of the fuel will just go to your workouts, your runs, and recovery. So strength training will allow runners na mag-handle ng mas maraming kilometrahe. Right? So magkakaroon tayo ng resistance sa injury. At ang resistance from injury ay mag-allow sa mga runners to have a more consistent na mga training na lalo pa na magpapalakas sa kanila. So this is very helpful kasi for example, isang scenario kung nasa 400 to 800 meters ka na mula sa finish line at gusto mong tumakbo ng mabilis, kung gusto mong hatakin niyon at magkaroon ng magandang negative split sa dulo ng race, ang lakas na physical strength ang talagang makakatulong sa inyo na gawin iyon. So, napaka-amazing na benefit, di ba? So, if hindi ka masyadong interesado sa mga benefit ng pagbubuhat ng weights o takot ka pa rin kasi ayaw mo maging bulky na runner, try to weigh lang yung mga kahanga-hangang mga benefits na mabibigay sa iyo sa pagtakbo, like more efficiency and more power and more resistance sa injury. So ako, I make sure bumibisita ako sa weight room kahit twice a week lang. So hanggang dito na lang po muna yung kwentuhan natin. Comment down below if you're into running and lifting weights then. You can also watch this video if you wanna know na healthy ba talaga yung mga runners. Right, so see you guys. Always remember to stay safe, stay fit, and see you on the road.